Ave Maria Purisima, sin pecado concebida. sa pangalan ng Diyos, sa mga ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Isang banal at dakilang gabi sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid na nakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito dito sa pambansang dambana ng Parakleto. Gayon din sa ating mga kapatid sa Mandako na nakikiisa via live streaming. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat po. Kapag tayo ay nakatatanggap ng mga balita, maaaring nakadepende ang ating reaksyon at ang ating emosyon sa uri ng balita. Kung ito ba ay good news o ito ba ay bad news. Kapag good news, tiyak ang ngiti nyo abot hanggang tenga. Tama? You're so excited na makareceive ng napakaganda na balita. Pero kapag bad news, tiyak nakakunot ang inyong noo. Tiyak salubong ang inyong kilay. Tiyak nakamangot kayo. Tingnan nyo nga ang katabi nyo. Kung nakareceive siya ng mabuti o masamang balita. Nakatawa ba? Nakatawa naman. Wala namang nakasimangot. Wala. Paano naman kaya kapag ang balita ay na nakarating sa atin ay hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan, malabo sa ating pangunawa? Sasabihin kaya natin ito ay fake news? Sasabihin kaya natin na ito ay it's a prank? Or we deliberately meditate on that particular news? As we celebrate the long week celebration and devotion to the feast of the Queen of Angels on this fifth night, Mary has also received a news. At first, hindi alam ni Maria kung paano i-assess yung news na kanyang natanggap. Kung ito ba ay good news, kung ito ba ay bad news, ito ay isang prank, o ito ay isang fake news. Kung tayo ang nakakakita kay Maria at narinig naman natin sa banal na ebanghelyo, bakit ko sinabi na hindi ma-assess kung ito ay good news, kung ito ay bad news, kung ito ay it's a prank, or ito ay fake news? Kasi nagulumihanan si Maria. If we were in her shoes, truly, we will have the feelings of overwhelming. Tiyak, magugulumihanan din tayo. At hindi lang yon, tiyak, matatakot din tayo. Yes, it's true that when Archangel Gabriel whispered to the ears of Mary, she was surprised. Talagang nabigla siya. Si Maria bilang ina ni Jesus, isa sa mga kababaihan na binabanggit sa banal na kasulatan. Pero ang kanyang buhay at paglilingkod na prophesied for almost a century before she was born. Ang tagal, no? Isang siglo na ipinropesiya ang buhay ni Maria
at ang kanyang paglilingkod. Ang mga ebanghelista na sina Mateo, si Juan, si Lucas, si Marcos, mababasa natin, they only give a glimpse to the life of Mary and her service. Why? Kasi nakapokus ang mga ebanghelista na ito sa kaligtasang hatid ng Panginoon, ang bugtong na anak ng Diyos. But then, sa lumang simbahang Kristiyano, si Maria ay binigyan ng titulo. Anong titulo ang ibinigay sa kanya? Si Maria bilang Tiyong Pamilya. Napipicture nyo ba kung ano ang kinalalagyang buhay ni Maria? Batay sa kasaysayan at sa archaeological na kalagayan ng bayang Nazaret. Walang Supreme Court, meaning walang hatulan. Hindi pa uso ang mga barangay police. Hindi pa uso ang mga tanod noon. Kaya walang bakas o ebidensya na mayroong asfaltadong kalsada. Imagine nyo, walang asfaltadong, walang highway, walang subway, walang MRT. Wala yan. Ano pa ang meron? Hindi sila gumamit ng mga maluluho na kagamitan at pabulosong bagay kagaya ng marmol, kagaya ng mosaic, kagaya ng preskos sa mga gusali. Very simple. At ang sambahayan, maaaring walang maiinam na kalakal o kagamitan na galing sa ibang bansa. Muli, nailalarawan nyo ba, nakikita nyo ba yung pinagmulan ni Maria? Ano ang ipinahihiwatig nito? Ipinahihiwatig nito sa atin kung ano ang buhay ni Maria sa Nazaret. Isang babaeng magsasaka, naninirahan sa kanayunan, malayo sa sentro ng relihiyon sa Jerusalem, malayo sa mga aristokrasya ng mga saserdote, malayo sa kayamanan, na noon kahit bata pa lang si Maria ay malamang nagtatrabaho na siya sa tabi ng kanyang ina at ng iba pang mga kababaihan. Anong ginagawa? Naghahabi ng tela, nagluluto, nagtitipo ng mga kahoy na panggatong, nag-iigib ng tubig para sa kabahayan o galing sa mga balon, nagtatrabaho sa bukid. Lahat yan ay ginagawa ni Maria para lang tulungang mabuhay ang kanyang mga kamag-anak at pamilya. Isang simpleng nilalang. Biblically, kung titingnan natin, saan nagmula at napasimulan ang naratibo ni tungkol kay Maria? Nagsimula ito sa pagbati ng Arkanghel Gabriel. Tatlong bagay yung ating tinitingnan: historical, archaeological, biblical na aspeto ng naging buhay ni Maria. Nang batiin siya ng anghel at nang mapakita si Arkanghel Gabriel kay Maria, ano ba ang estado ni Maria? Siyempre, isang dalaga na nakatakda ng ikasal kay Jose. Noon kasing mga panahon na iyon,
posibleng magkaroon na ng kasunduan habang ikaw ay nagdadalaga. At sa kasunduan na ito, maipakikita ang tunay na motibo ng iyong magiging kabiyak. Pero sa pagbati ng Arkanghel Gabriel, ano kaya ang nilalaman nito? May good news na nilalaman ang bati ng Arkanghel Gabriel. Ano yung good news? Na si Maria ang pinakamamahal ng Diyos Ama. Na suma sa Kanya ang Panginoon. Na siya ay pinagpala sa lahat ng babae at siya ay pinili. Ano naman yung bad news? Nang marinig ito ni Maria, nang batiin ang Arkanghel Gabriel at magsalita na siya, doon na nagbigay ng magkahalong takot at kaguluhan sa isip at puso ni Maria. Good news and bad news. Walang it's a prank, walang fake news. Maaaring maiisip natin kung tayo ay naroroon nung panahon na si Maria ay binabati ng anghel. Maaaring isipin natin na nasa isip ni Maria, bakit ako itinuturing ng Diyos na pinagpala sa lahat ng kababaihan? Maaaring tatanong din, bakit ako naturing ang pinakamahal ng Diyos Ama? Maaaring sabihin, bakit ipinadala sa akin si Arkanghel Gabriel sa dinami-dami ng mga babae sa Nazaret at sa Jerusalem? Bakit ako ang pinagpadalhan? Maaaring ito yung mga tanong na nakagugulo sa isip ni Maria. Pwede nating sabihin na siya ay mula sa pamilya ni David. Oo, pwede siyang mahal na mahal siya ng Panginoon. Pwede siyang pinagpala ng Panginoon. Pero pwede siyang pinili ng Panginoon. Pero hindi ganon kahalaga yung pagiging angkan ni David nung panahon na iyon dahil sa Imperyong Romano. At isa siyang dalaga na kung titingnan natin yung historical, yung archaeological, yung biblical na pinagmulan, inisa-isa na doon ano ang mga ginawa ni Maria. Isa siyang mahirap, isa siyang maliit, isa siyang dalaga. Nasa laylayan ng lipunan, nakatira sa isang hamak na nayon. Pero bakit siya ang pinili ng mahal na ina? Sabi nga sa aklat ni Juan, tulad ng tinanong ni Nathaniel, kalaunan, may mabuti bang bagay galing sa Nazaret? Meron, sapagkat naroroon ang mahal na inang Maria. Yung mga tanong natin kanina, bakit? Sinagot kaya yun ni Arkanghel Gabriel? Hindi. Ang ginawa ni Arkanghel Gabriel, patuloy siyang nagmensahe. Ano ang sabi niya? Ipagdadalang tao niya ang isang sanggol. Hindi lang basta-basta sanggol, kundi ang kanyang anak ay tatawaging anak ng kataas-taasan at tatanggapin ang luklukan ni David na kanyang ama. In other words, Gabriel told to Mary that the child she will bear ay magiging anak ng Diyos. At siya ang ipinangakong Mesiyas. Kung nalito at natakot si Maria
bago pa ipabatid ito, ano pa kaya ang naramdaman ni Maria gayong nalaman niya na ang dadalhin niya sa kanyang sinapupunan ay magiging isang Mesiyas, magiging anak ng kataas-taasan, magiging tagapagligtas ng sanlibutan. Di lalo nang nagulo, di lalo nang natakot si Maria. Kung kaya, ano ang dapat nating isaalang-alang sa bagay na ito? Dapat nating isaalang-alang sa naratibo na ito ang alituntunin ng pagtawag sa plano ng Diyos bilang disipulo. Tungkol sa plano ng Diyos sa isang bagay na hindi naman niya hiningi, ngunit ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Sa napipintong kasal ni Jose at ni Maria noon, maaaring iniisip ni Maria, magkakaanak siya. Pero hindi man lang sumagi sa isip niya na magkakaanak siya ng Mesiyas, na magkakaanak siya ng anak ng kataas-taasan, na magkakaanak siya ng isang Jesus, na magkakaanak siya ng isang tagapagligtas. Kung ating titingnan sa unang tugon ni Gabriel, doon muling nabuksan ang isip ni Maria. Kasi ang unang tanong ni Maria, paanong mangyayari ito gayong wala akong nakikilalang lalaki? Ano ang sagot ni Arkanghel Gabriel? Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na iyong ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Wow! This is the super challenging task God has given to Mary. Remember, during her time, ang isang babae, ang isang dalaga na nabuntis na walang asawa, ang kabayaran nun ay kamatayan. Babatuhin siya sa lansangan. Itatakwil siya ng kanyang mga kasama. But Arkanghel Gabriel told to Mary, "Do not be afraid. You are full of grace. The Lord is with you." Nasa iyo at sumasa iyo ang Diyos. Bukod kang pinagpala. Sa sagot ni Arkanghel Gabriel, huwag kang matakot, Maria. And Mary answered, "How could this be? Wala ako nakikilalang lalaki." Sabi niya, "But it's not on the sexual intimacy. I am nobody in the society. I am a virgin," sabi ni Maria. It means not a member of the society because I have no association with a man. To be counted in the community because the time man dominated the society and the community at ang babae hindi ipinagmamalaki. Walang saysay sa lipunan. Walang karapatan sa lipunan. Ano ang inihahatid sa atin, mga kapatid, nitong naratibo na ito? While we are facing the challenges that come into our lives,
Pwede nating harapin ang mga pagsubok na yan. Pwede nating harapin ang mga problema na yan. Pwede nating harapin ang mga takot na yan. Pero dapat nating isipin na tayo ay puno ng grasya ng Diyos. Kagaya ni Maria, na sumasa atin din ang Diyos. Na tayo ay kinakalinga din ng Diyos. Ibig sabihin, whoever you are, God can use you as a person. In contrary to what Mary said that I am nobody, marami sa atin ang nagsasabi, I am somebody. Ako ito. Ako ito eh. Hindi mababali ang sinasabi ko. Laging ang desisyon ay nasa sarili ko. Laging ang ginagawa ko ay nakabatay sa aking mga disposisyon at decision. Ayaw na ayaw nating makita na tayo ay minamaliit, nagagalit tayo. Ayaw na ayaw natin na tayo ay pinanliliitan ng ating kapwa. Lagi nating gusto, tayo ay pinupurihan, pinapupurihan ng ating kapwa. Laging sinasabi sa atin, wow, ang galing-galing mo naman. Wow! At isa pang wow. E di ikaw na ang magaling. Pero si Maria, walang sinabi, walang ginawa, kundi ang sundin ang kalooban ng Diyos. Tinanggap niya yung hamon ng Diyos. Sabi niya, maliit ako, dalaga lang ako, galing ako sa laylayan ng lipunan, wala akong kilala, hindi ako kilala, pero tatanggapin ko ang plano ng Diyos na Panginoon dahil lingkod lang ako, dahil alipin lang ako, dahil hindi ko pwedeng sundin ang sarili ko, kundi ang dapat kong sundin ay walang iba kundi ang Diyos. Kabaliktaran sa atin. Minsan inuutusan na natin ang Diyos kapag tayo ay nananalangin. Panginoon, abay ibigay mo naman na sa akin ang biyayang hinihingi ko, ang tagal na. Meron kang kaaway. Panginoon, sana pag naglakad yan, madulas yan. Sana baguhin mo yung landas ng kanyang buhay. Sana palitan mo yung aming pari. Sana yung aming parokya, pagalawin naman ng aming pari. Lahat na lang iniutos mo sa Diyos. Bakit ikaw, ano ang ginagawa mo? Ilan sa atin ang ayaw maglingkod at maging alipin ng Panginoon, nasusunod sa Panginoon, na ang mas gusto natin ang Panginoon pa ang susunod sa atin. Ilan ang ganito sa atin? Archbishop, hindi ako makaganap. Bakit? Kasi laging may pasok, laging may trabaho, laging madaming ginagawa. Hindi ako makapagsimba. Hindi ako makasama sa misyon. Hindi ako makasama sa visitation. Walang mag-aalaga ng aking anak. Walang mag-aalaga ng aking apo. Ayaw na akong palabasin ng mga anak ko. Matanda na raw ako. Anong ibig sabihin? Ayaw mong maglingkod. Ayaw mong maging lingkod. Ayaw mong maging alipin ng Panginoon. Bakit si Maria?
Inilatag ko sa inyo yung historical. Inilatag ko sa inyo yung archaeological. Inilatag ko sa inyo yung biblical. Ano ba ang meron si Maria? May sinabi ba na PhD degree si Maria? May sinabi ba na may achievement si Maria? Wala. Pero bakit siya pinili ng Panginoon? Dahil si Maria hindi mapagpanggap sa kanyang sarili. Kinalugdan siya ng Diyos dahil meron siyang kababaan, dahil meron siyang may pagsunod, dahil meron siyang humility, dahil meron siyang pananampalataya. Ito yung dapat nating tingnan, mga kapatid. Hindi natin dapat akuin at kilalanin ang ating sarili. Archbishop, may nagagawa naman ako, nakakapag-contribute naman ako sa obligasyon, nakakapagbigay naman ako sa mga gawain, sa misyon. Pero, kumusta ka naman? Kumusta ka naman? Yung availability mo. Hindi hinahanap ng Diyos sa atin ang ating abilidad. Ang hinahanap sa atin ng Diyos, what matters most to Him is our availability. Handa ka ba? Handa mo bang ipagkaloob ang iyong sarili kagaya ni Maria? Na sa kabila na siya ay maliit, na sa kabila na siya ay nasa laylayan ng lipunan, na sa kabila na siya ay walang natapos, na sa kabila na siya ay maraming pinagkakabalahan din, kagaya natin ng mga gawain, pero nang ipagkaloob ng Diyos sa Kanya, ang plano na gagawin siyang kasangkapan para sa kaligtasan ng mundo dahil dadalhin niya sa Kanyang sinapupunan ang anak ng kataas-taasan. Anong sinabi niya? The winning answer of Mary is in the last part of the gospel. Anong sabi niya? Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. Ibig sabihin, Mary is always available. Lagi siyang handa. Lagi siyang tunay na sumusunod, gumagampan sa gawain kapag ang imbitasyon ay nanggaling sa Diyos. Bakit mag-birthday party ang invitation? Kahit may simba, nauuna nating puntahan ay ang birthday party. Bakit kapag merong nag-aya sa atin, pupunta sa kung saan, magbabakasyon sa Baguio, magbabakasyon sa Mindoro, iiwanan natin ang ating gawaing pangkabanalan. Gagawin natin yung mga bagay na magagawa natin sa pansarili nating kagustuhan. Si Maria bilang isang ina, ginawa niya hindi para ang korona ay mapasa kanya, para gawin siyang bantog, hindi. Para tunay na maramdaman na mas higit pa sa koronang ito na inilagay sa kanya ang kanyang ginagawa bilang ina ng Diyos. Kaya hamon sa ating ngayong gabi, mga kapatid, if we have time and we are available to God, we are also available to our brethren. Kung may oras ka sa Diyos, may oras ka sa iyong kapwa para sila ay abutin. Kagaya ni Maria, yung pangalawang sagot,
ng Arkanghel Gabriel. Sabi niya, tingnan mo si Elizabeth. Tandang-tanda na. Nagdalang tao pa rin. Ginawa ng Diyos na posible ang mga bagay na imposible. Bakit ginawa yun ng Diyos? Para ipakita kay Maria na hindi siya nag-iisa, na meron siyang kasama, na ipinakikita ng Diyos na ang lahat ng bagay ay kaya niyang gawin kapag ang isang tao ay sumusunod, kapag ang isang tao ay merong pananampalataya, kapag ang isang tao ay ginagawa ang kanyang kalooban. No matter who we are, God can use us. Sino man tayo, ano man ang kalagayan natin, huwag nating tingnang aba ang ating sarili sapagkat ang pinakang aba ang siyang pinagpala ng Diyos. Ang ginawang ina ng Diyos, ang kinasangkapan ng Diyos, walang iba kundi si Maria. Huwag nating sabihing mahirap lang tayo. Tinawag tayo ng mahal na ingkong na mahirap. Pues, magpayaman tayo. Saan? Sa kalooban at biyaya ng mahal na ingkong. May kasabihan, di bali nang ipinanganakang mahirap, huwag ka lang mamamatay na mahirap. Bakit? Wala kang ginawa sa biyayang ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos. Hinahanap tayo ng Diyos. Whoever we are, no matter we are, God can use us. No matter obstacle we face, God is with us. Alon man niya na mas mataas pa sa atin. Batas man niya na mas mataas pa sa atin. Yung hindi na tayo makahinga, sabi hanggang lieg na, ipagkaloob mo sa Diyos ang iyong sarili. At kagaya ni Maria, sa kanyang pagiging aba, tunay na magiging daan ka rin ng kaligtasan para sa iba. Ibabangon ka niya, iaangat ka niya, gagawin niyang magaan ang mabigat sa iyo. Dahil sabi niya, dahil ang sabi ni Kristo, na anak niya. Anong sabi? Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, at kayo'y aking pagiginhawahin. Diba? No matter what God's promises, God can do it. Kagaya ng ginawa ng Panginoon kay Maria, kagaya ng ginawa ng Panginoon kay Elizabeth, God makes impossible a possible one. Lahat posible sa Diyos. Bakit? Sapagkat siya ang may-ari ng lahat sa atin. Kaya kung sasabihin natin, hindi ako magsisimba kasi wala ako. Hindi ako magsisimba, nakakahiya, baka pagtinginan ako. Hindi ako a-attend. Nagiging busy na ang mundo. Di ba? The world is so busy at this moment. Ganito rin naman ang nangyayari sa ating parokya. Ganito rin ang nangyayari sa ating mga kabataan. Ganito rin ang nangyayari sa mga magulangin. Sa ating mga dioceses. Busy. Hindi mayor. Busy, hindi gobernador, pero busy. May tao na kahit walang ginagawa, nagpipretend na may ginagawa kasi takot na walang ginagawa.
Kaya ano ang nangyayari? Problema natin sa parokya, paano natin naabutin ang mga kabataan natin? Bishop, may pasok po ako. Pero makikita mo, kapag linggo, wala namang pasok, nasa mall, nasa galaan, nasa bahay, hawak-hawak ano? Cellphone. Yun namang nanay, yun namang tatay, hindi maitulak, hindi itaboy ang kanyang anak. Sino ang hahalili sa atin? Marami ng matatanda. Oh, pati langit pumapatol. Wala na kapag hindi natin binigyang halaga ang ginawa ni Maria na dapat nating gawin. Sa pagsasara, mga kapatid, ang ating banal na pagdiriwang ay hinahamon tayo ng Diyos na gawin tayong kasangkapan ng may kababaan. Gawin tayong kasangkapan na may pananampalataya. Gawin tayong kasangkapan na may pagsunod. Gawin tayong kasangkapan na laging handa ang sarili sa misyon. Make ourselves visible to the mission of the Holy Spirit. Marami pang aanihin. Napakaunti ng mag-aani. Ilang Maria pa ang pwedeng tawagin ng Diyos kaya? Kung tatawag pa kaya ang Ama ng Maria, papayag ka pa kaya sa iyong sarili? Lililiman ka ng Espiritu Santo? Oh, isang apo sa Imakulada, isang apo sa De La Paz. Gagawin kong kasangkapan para gawin ang aking misyon. Hindi na kailangan yun. Ano na ang kailangan? Gawin mong available ang iyong sarili sa Diyos. Hindi naman inihingi ng Diyos na ibigay mo ang 24 hours mo sa Kanya. Pero make sure that you make yourself visible to our God. To the call of His mission. To the call of your duty as tinatakan ng mahal na ingkong. Pero kung ang gagawin natin, magmamaktul tayo sa loob ng bahay, magmumukmuk tayo sa loob ng bahay, walang aabuting misyon, konsumisyon ang mapupunta sa inyo. Magiging isang konsumisyon, makukonsumi kayo hanggang darating yung araw at oras, darating na yung galit sa inyo, darating na yung ibang mga kasalanang magagawa nyo, hindi na kayo makagaganap ng ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan natin si Maria bilang ina. Hindi niya ginawang ipagkalandakan yung kanyang korona bilang reyna. Wala tayong narinig. Kaya ano man ang ating iginagawa, ano man ang ating itutulong, ano man ang ating ibinibigay sa simbahan, wala tayong karapatan na sasabihin natin, ano, ako na naman? Aba, kayo naman. Wala dapat ganun. Magbigay ka hanggang gusto mo dahil mabubuhay ka hanggang gusto mo. Pero kung magdadamot ka, hindi ka mabubuhay sa gusto mo. Yan ang ating tatandaan. Sa hamon ni Maria, nadala ay kaligtasan.
sa pamamagitan ng kanyang dinala sa kanyang sinapupunang kanyang anak, tunay na magiging isang kaligtasan ang hatid na maibibigay sa atin, tunay na kaluwalhatian, tunay na kabanalan, kung ipagkakaloob natin ang ating sarili. Wala nang it's a prank, wala nang fake news. Dapat lahat ay good news. Dapat hindi tayo nagkakaroon ng negativity sa ating buhay paglilingkod sa mahal na ingkong. Nang sa ganon, patuloy tayo na abutin ng Diyos, buhusan ng biyaya hanggang sa dako paroon ng ating buhay paglilingkod. Ave Maria Purisima, sa pangalan ng Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ating pong awitin ang ating